Ang lalaking nakikita mo ngayon ay gumugol ng maraming taon ng kanyang buhay. Sa pag-akyat sa mga gusali ng tower skyscraper at maging sa pinakamataas na tulay. Para magsagawa ng mga stunts para lang maibigay niya sa kanyang pamilya. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang pinagkukunan niya ng kanyang kabuhayan. Ang magiging dahilan ng kanyang malagim na kamatayan. Ito ang mga huling oras ng 26 years old Chinese daredevil na si Wu Yunning. Dating nagsasanay sa martial arts at nagtatrabaho bilang extra sa isang film industry. Hanggang sa nakadiscover siya ng mas mabilis ngunit mas mapanganib na paraan para kumita ng pera. Ito ang tinatawag na rooftopang. Mula noon, nagsimula na siya sa kanyang paglalakbay sa social media. Nagpost siya ng mga video ng kanyang nakakabaliw na mga stunt at kasama ang kanyang signature move. 3 pull-ups and landing his feet. He uses his feet to climb and extends one leg up ahead of the other to complete the process. Nagawa niyang suportahan at igalang siya ng higit sa 1 milyong tao. Ang mas mapanganib na mga stunt ay mas maraming mga view ang kanyang nakukuha. Tinawag niya ang kanyang sarili na kauna-unahang Chinese rooftopper. Kumita siya ng ilan libong dolyar sa kanyang mahigit 500 na video. Ngunit magbabago ang lahat ng ito. Nang inalok siya ng isang kumpanya na $15,000 kapalit ng pag-akyat sa isang 62 floors na gusali. Naisip niya na ito ay isang perpektong alok dahil kailangan niya ng pera. Para sa kanyang ina na may sakit. At gusto rin niyang gamitin ito para sa kanyang kasal. Nagpaplano pa nga siyang mag-propose sa susunod na araw after ng kanyang stunt. Sa kasamaang palad mula dito, ang mga bagay ay magaganap ng napakabilis at napakalungkot. Noong November 8, 2017 pumasok si Wu sa gusali. Sumakay ng elevator sa mahigit 40 palapag at umakyat ng 20 pa para marating ang tuktok. Siya ay kalmado, ito ay katulad ng iba pa niyang mga stunts. Gumamit siya ng isang piraso ng tela upang punasan ang isang nakausling bato na bahagi ng pader pagkatapos ay dahan-dahan niyang isinabit ang kanyang mga paa sa gusali. Una ang kanyang kanang paa at pagkatapos ay ang kaliwa. Ngunit tulad ng nakikita mo, siya ay nahihirapan, sinubukan niyang kumapit ng mga 15 seconds. Ayokong ipakita sa iyo ang eksakto kung ano ang sumunod na nangyari. Maaari mong isipin, na bahala ang kanyang libu-libong tagasunod. Nang huminto siya sa pag-post ng mga video ng kanyang mga stunt sa mga site tulad ng Washan at Kuaishou. Ngunit nakumpirma lamang ang kanyang pagkamatay noong December 8, 1 month ang nakaraan. Una ng kanyang kasintahan, pagkatapos ay ng mga awtoridad. Ang dapat niyang ipanukalang kasal sa araw pagkatapos ng stunt na yon. Ay nakumpirma ang kanyang kalunos-lunos na pagkamatay. Nahulog si Wu sa isang terrace ng humigit kumulang 45 na talampakan. Ang kanyang katawan ay natuklasan ng isang window cleaner. Mula noon ay mahigpit na itinanggi ng website na Washan na hinikayat nito ang mga stunt ni Mr. Wu. At sinabi sa isang pahayag na habang palaging iginagalang nito ang espiritu ng paggalugad ng mga extreme sports athletes. At ang kanilang mga gawa ito ay palaging maingat, hindi namin hinihikayat o hindi kami pumirma ng mga kasunduan kasama sila. Itinanggi rin ng website na Kuaishou na nakipagtulungan ito kay Mr. Wu. Ang isang kamakailang pagsusuri sa BBC ay natagpuan na ang mga clip ni Mr. Wu ay na-scrub mula sa 2 platform. Ngunit habang walang sino man ang nagpilit sa kanya na umakyat sa isang gusali. Ang ilan ay nagtanong kung ang mga manunood ni Mr. Wu ay may pananagutan din sa kanyang pagkamatay. Iisipin ng maraming tao na baliw si Wu, at kasalanan niya ito. Dahil alam niya ang panganib ng kanyang trabaho. Baka hindi natin maintindihan ang sitwasyon niya. Ang kanyang ina ay may sakit at nangangailangan ng tulong. At may gusto rin siyang gawin para sa mahal niya sa buhay. Ito ay nagpapakita lamang kung paano literal na gagawin ng ilang tao ang anumang bagay. Para sa mga taong mahal nila kahit na nasa panganib ang kanilang buhay.